Part of me jaded eh. Part of me is very optimistic pa rin. Kasi yung proposition na pumili tayo ng susunod na presidente na walang bahid ng korupsyon. Sa totoo lang, meron po mga choices yung walang bahid ng korupsyon. Ang problema, sapat ba yung pagkakilala sa mga ito? Sapat ba yung appeal ng mga ito sa ating mga kababayan? Which is the more frustrating part sa totoo lang. Kasi pag inisip nyo po, no, hindi naman tayo talaga bangkarote pagdating po sa mga matitinong choices dito sa ating politika. Kunwari for president, vice president, senator, members of the House of Representatives. Ang problema, yung maraming salapi, yung mga magnanakaw, yung mga galing sa political dynasties, sila yung naka-establish ng brand. Na kahit alam mong may bahid sila, kahit alam mong magnanakaw na, sila pa rin nananalo dahil in certain or in most situations, walang choices yung mga tao sa totoo lang in terms of people with better chances of winning. Pero come to think of it, you cannot say that we are without options in any election. Kunwari sa Senado, pipili tayo 12. Ilan ba yung nagpa-file ng certificates of candidacy dyan? Yung nakakalusot doon sa COMELEC. Pwedeng nasa 60, pwedeng nasa 80. So basically, you have 60 to 80 choices. Pipili ka ng 12 from among them. Pero bakit nilalagay pa rin natin yung mga bugok, yung mga bobo, yung mga produkto ng political dynasties, yung mga may bahid ng korupsyon, all of the above. Diba? May mga ganun eh, sinisweep eh. Kumbaga nung namudmud ng kasamaan si Satanas dito sa mundong ibabaw, pinakyaw ng ibang politiko yung lahat ng kasamaan. Diba? Bobo na, magnanakaw pa. At naluluklok sa pwesto. So ano po to? No? Isa lang po ito sa mga approach na dapat i-consider natin. Pero syempre hindi po ito ganun kadaling gawin. Dahil yung mismong sistema ng eleksyon natin, masyado expensive, masyadong kontrolado ng mga maimpluwensya, mayayaman, mga galing sa mga political dynasties. At ang masama rito, lagi nasisisi yung mga botante. Lagi nasasabihan, hindi mga bobo kasi kayo. Diba, binabanggit ko sa inyo lagi, lalo nung bago mag-eleksyon. Ang mas may kasalanan po rito, hindi yung botanteng bumoboto eh. Ang mas may kasalanan po rito, yung mga magnanakaw, makapangyarihan, galing sa political dynasties, na ini-exploit yung kahirapan, yung desperation at pangangailangan ng milyong-milyong mga botante. Hinahawakan sila sa leeg, hinahawakan sila sa batok, binabaon sila sa utang na loob para yung proseso ng pagkapanalo nitong mga walang hiyang ito, hindi po matitigil. It won't be disrupted. Paulit-ulit na ang utang na loob natin sa kanila. Kaya isipin nyo, di ba? Kung matino kang politiko, palalakasin mo yung mga institusyon ng gobyerno. Palalakasin mo yung ating healthcare system para kunwari ikaw na ordinaryong Pilipino, hindi ka kakabahan. Teka, dinapuan ako ng malubhang sakit. Pagpunta ko rito sa government hospital, sigurado ko wala akong babayaran at sigurado ako yung kalidad na serbisyo mararanasan ko. Syempre, anong gusto ng politiko? Hindi. Gusto ko sa akin yung utang na loob mo. Gusto ko sa akin ka lalapit. Bibigyan kita ng referral letter tapos mapapagamot ka. Para pagdating ng araw, o dun pa lang, at that very instance, hawak ko na yung kaluluwa mo. Yung utang na loob mo, nasa akin na. Pati na yung utang na loob ng susunod na salinglahi mo. Diba? Sasambahin mo na yung politiko. Naku, maraming salamat kay Congressman sa pagtulong niyo po sa amin. Kasi hindi mulat yung mamamayan eh. Diba? Lumapit siya ron sa politiko out of desperation. When in fact, dapat ang ginagawa, pinapalakas yung ating healthcare system. Diba? Nakita niyo itong mga politiko walang hiya, diba? Gustong-gusto yung ume-epal sila sa ayuda. Kasi utang na loob nasa kanila eh. Tapos, na-realize ba nila, teka, pera namin yung pinamimigay niyo eh. O bakit kami sa inyo magkakaroon ng utang na loob? Di ba dapat ang utang na loob sa atin, yung mga nagbabayad ng buwis, dahil tayo nag-aambag-ambag dito, para may pakinabangan tayo, at yung mga kababayan natin, na kailangan ng alalay o ng ayuda. Anyway,
Masyadong frustrating yan eh. No? Tapos ito, binabanggit ko sa inyo, itong mga mandaramong dito sa flood control, diba iba dyan, namumudmud ng mga ayuda yan? Sipin nyo, no? Magnanakaw ako ng dambuhalang halaga, tapos, ito po, konting tulong po, ganyan-ganyan. Tapos may picture pa, nakaganon pa siya, no? Tapos yung plastic ng ayuda, may picture pa, pangalan niya, etc. etc. Diba? Grabe panggagago yung ginagawa sa atin.